Magandang umaga po sa lahat. Pakibati ang inyong mga katabi. Tayo po ay nagpapatuloy sa mga serye ng ating mensahe tungkol sa aklat ng Genesis. Ngayong umaga po ay magbubulay tayo sa paksang ang paghatol ng Diyos sa kasalanan. Ang paghatol ng Diyos sa kasalanan. Ang Diyos po ay lubos na namumuhi sa kasalanan at sa taong nagkasala. Hindi niya matingnan man lamang ang kasalanan at hindi niya maaring makasama ang taong makasalanan. Walang pagsalang hahatulan niya ang nagkasala. Ngunit mga kapatid, hindi lamang minamalit ng tao ang kasalanan, kundi pinangatwiran pa niya ito. Gusto pong sabihin, basahin ang bahagi ng Biblia sa Roma chapter 2 verse 5 and 6. Ang sabi po doon, ngunit dahil matigas ang inyong ulo at ayaw ninyong magsisi, lalo mong pinabibigat ang parusang igagawad sa iyo sa araw na iyon, kung kailan ihahayag ang puot at makatarong ang paghatol ng Diyos, sapagkat igagawad niya sa lahat ng tao ang naaayon sa kanilang mga ginawa. Katigasan ng ulo ang dahilan, kaya ang kasamaang ginawa ng tao ay pinapangatwiranan, pinalalampas at titingnan na maliit lamang ito. Hindi pinagsisisihan, kaya naman ang sabi ng teksto, lalo mong pinabibigat ang parusang igagawad sa iyo sa araw na iyon, kung kailan ihahayag ang puot at makatarungang paghatol ng Diyos. Darating ang araw ng paghatol, kung saan hahatulan ng Diyos ang kasalanan, at tayong lahat ay hahatulan ayon sa ating mga ginawa. Sa Biblia, 700 times pong binanggit ang salitang hatol, hinatulan o paghatol. Ayon sa Bible Study Resources, ang salitang paghatol pa lamang ay 294 times na binanggit sa Biblia. Ibig lang sabihin, ganito kadalas banggitin ang salitang ito upang ipaalam sa tao na mayroong mangyayaring paghatol at binigyan tayo ng babala tungkol sa paghatol ng Diyos. Paano nga ba hinahatulan ng Diyos ang kasalanan? Upang atin pong maunawaan ay narito ang kwento sa Biblia tungkol sa isang lugar na ginunaw ng Diyos upang magsilbing babala sa atin tungkol sa kung paanong hinatulan niya ang kasalanan. Ang atin pong teksto ay nasa Genesis chapter 19 verse 23. Ginunaw ang Sodoma at Gomorra. Mataas na ang araw nang makarating si Lot sa Zoar. Saka pa lamang pinaunlanan ni Yahweh ng apoy at asupre ang Sodoma at Gomorra. Tinupok ni Yahweh ang mga lungsod na iyon at ang buong libis. Lahat ng mamamayan doon, pati ang mga pananim. Ngunit lumingon ang asawa ni Lot, kaya ito'y naging isang haliging asin. Kinabukasan, maagang nagtungo si Abraham sa dakong pinagtagpuan nila ni Yahweh. Mula roon, tinanaw niya ang Sodoma at Gomorra at ang buong libis. Nakita niyan tumataas ang makapal na usok na parang nagmumula sa malaking horno. Nang ginawin ng Diyos ang mga lungsod na iyon, hindi na waglit sa kanyang isipan si Abraham. Kaya iniligtas niya si Lot. Sa aklat ng Genesis ay sinalaysay kung paano tinawag ng Diyos si Abraham. Nakipagtipan sa kanya at binigyan ng pangako. Mararamihin ko ang iyong mga anak at apo at gagawin kong isang malaking bansa. Pagpapalain kita, ang wika, at mababantog ang iyong pangalan at magiging pagpapala sa marami. At sa Genesis 30, nakita po natin na parehas ng pinagpala si Abraham at si Lot ng kanyang pamangkin. Napakarami na nilang alagang mga hayop. Dahil dito, nag-aaway-aaway na ang kanilang mga tauhan. Kaya nagpasya si Abraham na maghiwalay na sila ni Lot. Si Lot, sa pamagitan ng kanyang pagpipili, ay napunta sa dakong silangan sa kapatagan ng Jordan na malapit sa lungsod ng Sodoma at Gomorra. Mga lungsod na ayon sa Biblia ay napakasama ng mga tao dahil namumuhay sila laban sa Diyos. Kaya't hinatulan ng Diyos ang mga lungsod na ito. At dito po sa kwento ng paghatol sa Sodoma at Gomorra,
ay nakikita natin ang apat na katangian ng paghatol ng Diyos sa kasalanan. Ang apat na katangian ng paghatol ng Diyos sa kasalanan. Una, ang paghatol ng Diyos ay tiyak. Ang paghatol ng Diyos ay tiyak. Genesis 19:24-25. Pinaulanan ni Yahweh ng apoy at asupre ang Sodoma at Gomora. Tinup Yahweh ang buong libis, ang lahat ng mamamayan doon at pati ang mga pananim. Ganito pala kagrabe ang galit at puot ng Diyos sa kasalanan, na halos burahin niya sa mapa ang Sodoma at Gomora. Hindi biro sa Diyos ang kasalanan. Labis niya itong kinamumuhian at talagang hahatulan. Kaya nang sabihin ng Biblia sa Roma 6:23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ito'y nangangahulugang buhay ang kapalit ng kasalanan. Hindi lamang physical death, kundi spiritual death. Sa ating pong teksto, ang salita'y tinupok ni Yahweh na ang kahulugan ay lubos na pinuksa. Walang itinira. May maganda po bang karanasan sa sunog? Wala. Sa sunog ay walang ititira ang apoy. Kahit ano, kahit tao, kahit halaman, kahit anong bagay ay lalamon lahat ng apoy. Ito po ay naglalarawan ng isang kagalagayang kalunos-lunos. Ang kasalanan ng Sodoma at Gomora ay napakalaki at katakot-takot ang sumbong laban sa kanila. At nakita naman natin kung gaano sila nagpakasama. Bata at matanda ay sumugod sa bahay ni Lot para sipingan o gahasain ang mga panauhin ni Lot. Ito ang sinasabi sa Genesis 6:5-7. Nasuko sa langit ang kasamaan ng tao. Labis na at wala na itong maisip na mabuti. Dahil dito, ang Diyos ay nakaramdam ng labis na kalungkutan sa kanyang pagkakalikha sa tao. Ang Diyos ay nagpasya, lilipulin ko ang lahat ng tao, lahat ng hayop at mga ibon. Ang kasalanan ay karapat-dapat hatulan. Hindi matiis na banal ng Diyos ang kasalanan. Nagpasya ang Diyos na hatulan ng Sodoma at Gomora dahil sa labis na kasamaan. Kaya nga na magkasala sila Adan at Eva, sila'y pinalayas ng Diyos sa halamanan ng Eden. Hindi po pwede magsama ang banal na Diyos at ang makasalanang tao. Kailangan silang lumayo sa presensya ng Diyos at inalis ang lahat ng pribilehiyong mabuhay ng masagana. Nang mapatay ni Cain si Abel dahil sa matinding inggit, ay ganoon din po ang nangyari. Siya ay sinumpa at pinilayas ng Diyos at inalis sa kanya ang pagkakataong mabuhay ng maayos at masagana. Ganito po ang ginagawa natin sa atin ng kasalanan. Inaalisan tayo ng pribilehiyong mabuhay na maayos at marangal. Sinisira ng kasalanan ang ating buhay, pagkatao, dignidad at dangal. Pati ang kalikasan ay nadadamay sa ating kasamaan. Tiyan po natin ang ating paligid, mga kapatid. Ikumpara natin ang kapaligiran noon sa ngayon. Hindi po ba't malaki na ang pinagbago? Ang mga ilog noon ay napakasarap lang mo yan, maligo. No? Subalit ngayon, ang mga ilog ay madudumi na. At tumatas na lang ang tubig kapag mayroong baha. Ang ating mga kabundukan, hindi po ba ito'y nasira na? Ang flash flood na nangyari sa Cebu at Negros ay patunay kung kaanong winasak ng tao ang kalikasan. Yan ay dahil sa kasamaan ng tao, sa sobrang paghahangad para sa sarili, sa labis na pagsamantala at pag-abuso sa kapangyarihan. Sinira ng kasalanan ang magandang nilikha ng Diyos. Ganon din po ang Sodoma at Gomora. Ang Sodoma po at Gomora ay magandang bayan bago tubukin ng Diyos, bago ito wasakin ng Diyos. Sa Genesis 13:10, at nang igala ni Lot ang kanyang paningin, nakita niya patagan ng Jordan hanggang Zoar ay sagana sa tubig, tulad ng halamanan ng Panginoon at tulad ng lupain ng Ehipto. Ano ba ang larawan ng Ehipto? Ito po ay larawan ng isang pinakamasagana at pinakamayamang bansa ng panahong iyon. Kaya nga po pinili ni Lot ang kapatagan malapit sa Sodoma pagkatapos niyang igala ang kanyang paningin. Subalit sa kabila ng mga pribilehiyong ito,
ay hindi kinilala ng mga taga-Sodoma ang kapangyarihan ng Diyos. Sila ay labis na nagpakasama. Hindi ba't ganyan din ang nangyayari sa ating panahon? Sa kabila ng masaganang pagpapala ng Diyos sa atin, mga pag-iingat araw-araw, pagbibigay ng ating mga kailangan at pagmamahal, dahil sa kasakiman, pag-ibig sa sarili, kapangyarihan at maling pagpapahalaga ay hindi natin siya pinahahalagahan. Matuwid ang Diyos na hatulan ng tao, hindi iuurong ng Diyos ang kanyang hatol. Nakipagtawaran pa nga si Abraham sa Diyos para sa Sodoma at Gomora, mga kapatid. Sa Genesis 18:22-32, sabi ni Abraham, kung may 50 pong matuwid, kung may 40 na po, kung 30 na lang, kung 20, kung 10, kung 10, hindi gugunawin ng Diyos kung may 10 matuwid. Ngunit dahil walang nakitang matuwid ang Diyos, maliban kay Lot, ginunaw nga niya ang lungsod. Kaya tiyak ang paghatol ng Diyos. Dahil hindi po siya papayag na di managot ang nagkakasala. Siya ay makaturong ng Diyos. At dahil siya po ay makatarungan, hindi niya aaring walang sala ang nagkasala. Akala natin ay nagbibiro ang Diyos. Akala natin ay maliit lang sa paningin ng Diyos ang mga kasalanan na nagagawa natin. Pero seryoso po ang Diyos sa paghatol sa kasalanan. Maaring hindi agad-agad at ipinagpapaliban pa niya ang paghatol, ngunit hindi niya ito iuurong. Huwag nating iisipin na dahil hindi pa tayo nahahatulan, ay hindi na nga niya gagawin ang paghatol sa ating mga kasalanan. Tiyak po ang paghatol ng Diyos at di natin maiiwasan. At dahil seryoso ang Diyos sa paghatol sa kasalanan, ay narito po ang ikalawang katangian ng paghatol ng Diyos, makatuwiran. Sa verse 26 ay sinabi, ngunit lumingon ang asawa ni Lot, kaya't ito'y naging haliging asin. Ang isang tao po ay lumilingon lamang kapag may gustong balikan, may gustong makita sa likuran. Samantalang sa Genesis 19:17 ay malinaw ang utos ng mga anghel, habang nililisan ni Lot ang Sodoma at Gomora. Ang wika, pagkatapos isa sa mga anghel ang nagsabi, ilagtas ninyo ang inyong sarili, huwag kayong lilingon, uhihinto sa libis. Magtago kayo sa kaburulan para hindi kayo mamatay. Hindi po ba't malinaw ang bilin ang utos ng Diyos? Iligtas ninyo ang inyong sarili. At para maging ligtas ay huwag lilingon, uhihinto. At para hindi mamatay ay magtago kayo. Pero bakit lumingon ang asawa ni Lot? Naunawa niya kaya ang utos? Narinig niya kaya ito ng malinaw? Pansinin po natin na si Lot at ang buong sambahayan niya ay pinili ng Diyos upang iligtas. Sa dinami-dami ng tao sa Sodoma, si Lot lamang ang kaisa-isang sinabihan ng anghel. Katulad natin mga kapatid na naririto. Tayo narito, mga pinili upang makatanggap ng babala. Ligtas na sana ang sambahayan ni Lot kung hindi sumuway ang kanyang asawa sa tagubilin. Pero bakit hinatulan ng Diyos si Mrs. Lot? Dahil sa katigasan ng kanyang ulo. Ibinigay ng Diyos ang malinaw na tagubilin. Pero ano ba ang talagang napakahalaga sa Sodoma? Bakit siya lumingon? Mayroon ba siya naiwan doon na hindi niya maiwan-iwanan o nakukuryos siya sa maaring gawin ng Diyos sa Sodoma? Tayo po ay may kasabihan. Kapag gusto, maraming paraan. Kapag ayaw, maraming dahilan. May mga dahilan si Mrs. Lot para magbantulot na lisanin ang Sodoma. Kaya naman ang makaalis ay nilingon nga niya ito. Ang Diyos kung humatol ay hindi nagbibiro, mga kapatid. Ngunit hindi din naman pabigla-bigla. Siya ay makatarungan sa kanyang paghatol. Binigyan niya ng maraming pagkakataon si Mrs. Lot para maligtas. Sa verse 14-16 ay ating nakita, halos kalad ka rin sila na maanghel palabas ng lungsod. At ang makalabas na sila, malinaw ang tagubilin, magmadali, huwag lilingon o hihinto, magtago sa kaburulan. Kinakailangan pa ba ang maraming paliwanag bago makaunawa para makasunod? Napahamak po si Mrs. Lot, hindi dahil nagkulang ang Diyos para siya iligtas, kundi dahil na rin sa kanyang pagsuway sa utos kung paano maligtas.
Kanya ng sariling kasalanan ang kanyang kapahamakan. Tayo man, mga kapatid, malinaw ang tagubilin sa atin ng Biblia kung paano tayo maliligtas sa tiyak na hatol ng Diyos. Sa Gawa 16:31, manampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka. At sa Efesos chapter 2 verse 8 to 9 naman po, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamagitan ng pananampalataya. At ang kaligtasan ito'y kaloob ng Diyos at hindi sa pamagitan ng inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Sapat ang tagubilin, hindi po ba? At dahil siya ay makatarungan, binigyan niya tayo ng tiyak na paraan at malinaw na tagubilin kung paano maliligtas. Kung susundin natin ang mga tagubilin, ay maliligtas tayo. Ngunit kung magmamatigas tayo, mapapahamak tayo, mga kapatid. Sa katarungan ng Diyos ay hindi niya agad-agad na pinarasahan ang tao. Genesis 18:20-21. Kaya sinabi ni Yahweh, katakot-takot na ang sumbong sa akin laban sa Sodoma at Gomora, at napakalaki ng kanilang kasalanan. Kaya bababa ako roon at aalamin ko kung totoo o hindi ang paratang laban sa kanila. Ang salita po ay napakalaki ang kanilang kasalanan. Katakot-takot na ang sumbong. Ngunit nagbigay pa din ang Diyos ng pasubali. Bababa ako roon at aalamin ko. Sa laki ng kasalanan, pwede na po silang hatulan. Pero hindi ganoon ang ginawa ng Diyos. Tiniyak niya na magiging makatuwiran ang kanyang gagawing paghatol. Kaya kung mapapahamak tayo, nasa atin na ang pagkukulang wala sa Diyos. Hindi po tayo pipilitin ng Diyos na gawin ang gusto niya. Ang salitang huwag lilingon o hihinto ay babalang ibinigay kina Lot ng panahong inililigtas sila ng mga anghel. Babala din ito para sa atin na bilang mga iniligtas ng Diyos ay huwag tayong lilingon sa mga bagay na magdadala sa atin sa kapahamakan. Huwag hihinto sa pagsunod sa tagubilin ng Diyos sa Biblia. Huwag hihinto at makyuryo sa mga bagay na inaalok ng mundo. Huwag hihinto na magkaroon ng isang kaugnayang may pag-ibig sa Diyos, samantalang naghihintay sa pagbalik ng ating Panginoong Hesus. Huwag po natin kalilimutan na ang Diyos ay makatuwiran kung humatol. Mapanganib ang lumingon at huminto dahil ang paraan upang maligtas ay ang magpatuloy. Sa Mateo 24:13, ngunit ang mananatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. May mga bagay, pangarap o hangarin na pwedeng humadlang sa atin para magkaroon ng isang tuloy-tuloy na pagsunod sa Diyos at buhay na kaugnayan sa Kanya. Meron po akong isang kaibigan na madalas kong marinig sa kanya noon ng isang awitin. Ito'y pinamagatang, kailan pa? Ito po ay isang awitin naghahamon kung kailan pa natin ibibigay ang ating sarili at lakas sa Panginoon. Ang sabi po ng awitin, kapag wala ng pagkakataon at huli na ang lahat, kapag wala ng pagkakataon at huli na ang lahat, huwag naman po sana. Dahil ang ikatlong katangian ng paghatol ng Diyos sa kasalanan ay mapamugnaw. Sa verse 27-28, kinabukasan, maagang nagtungo si Abraham sa dakong pinagtagpuan nila ni Yahweh. Mula roon, tinanaw niya ang Sodoma at Gomora at ang buong libis. Nakita niyang tumataas ang makapal na usok na parang nagmumula sa malaking horno. Ito po ay matapos paulanan ng Diyos ng apoy at asupre ang Sodoma at Gomora. Napakalagim ng naging wakas ng Sodoma at Gomora. Matapos paulanan ng Diyos ng asupre at apoy ang lungsod, ang nakita po ay makapal na usok, parang malaking hornong umuusok. Kita mismo ni Abraham mula sa malayo. Ang napakakapal na usok ay katunayan na totoong nagpaulan nga ng apoy at asupre ang Diyos. Talagang walang itinilang buhay. Lahat ay natupok. Mga lungsod, ang buong kapatagan, lahat ng mamamayan, pati mga hayop at mga pananim. Matindi ang galit ng Diyos sa kasalanan, kaya matindi rin ang kanyang paghatol. Sa Diyos na absolutely holy, tayo ay nagkasala, kaya matindi ang hatol sa kasalanan. Ganito din ang paglalarawan sa huling paghukom, mga kapatid. Kapag ang lahat ng tao, pati si Satanas at ang kanyang mga kampo ay huhukumanan ng Diyos. Sa pahayag 20,
verse 10a, ang sabi, at ang diablong nandaya sa kanila ay itinapon sa lawa ng asupre at apoy. Kung napansin po natin, ito naglalarawan ng impyerno. Kaya noong panahong hatulan ng paulanan ng Diyos ng apoy at asupre ang dalawang lungsod, ito'y nagmislo ang impyerno. At kapag nabanggit po ang salitang impyerno, ano ba ang ating pagkaunawa dito? Isang malawak na lugar na mayroong apoy na hindi namamatay kailanman? Ganito lang po ba ang kasimple natin inilarawan ang impyerno sa ating isipan? Kung ganito nga, marahil ay hindi po natin katatakutan. Subalit hindi po ito ang sinasabi sa inyo para kayo hindi ko po ito sinasabi sa iyo para kayo takutin, dahil ito po ang katotohanan. Iba po ang tunay na larawan ng impyerno na sa inakala ng iba sa atin. Dahil ang apoy sa impyerno, sinasabi dito, ay isang uri ng apoy na hindi katulad ng madalas nating nakikita. Ito ay yung apoy na halos nangangasol na ang dalit dahil sa chemical na sulfur o asupre. Ito'y masakit at matindang init. Ang tubig ay kumukulo kapag nakarating sa temperature na 100 degrees Celsius, mga kapatid. Subalit ang asupre ay nagsisimulang magliyab sa temperature na 207 degrees Celsius. Doble ang init sa kumukulong tubig. Below 207 ay hindi pa nagliliyab ang asupre. Pero pag nagsimula naman itong magliyab, ay nagtutuloy-tuloy ang pagliliyab nito at di namamatay. Dahil ang sariling init mula sa pagliliyab nito ang nagsisilbing gatong para matunaw at magtuloy-tuloy na nagliliyab kahit ang solid na asupre ay maubos na. Ito po ang tinatawag na exothermic combustion. Kaya ang apoy mula sa nasusunog na asupre ay hindi namamatay. Ganoon ang tindi ng init at sakit na nararanasan sa bawat segundo ng isang makasalanan na nagduro sa lugar ng impyerno. Kaya tama ang Biblia nang sabihing mangangalit ang kanilang mga ngipin. Dahil sa tindi ng hirap ay mangangalit ang ngipin habang naroon ang isang makasalanan sa ganoong kalagayan. At ito'y pangwalang hanggan, mga kapatid. Kaya naman ito po ay tinawag na pangwalang hanggang kaparusahan. Ngayon ay sana'y na-imagine na natin kung gaano kasaklap, kung gaano kasakit mapunta sa impyerno. Salamat na lamang po at merong ikaapat na katangian ng paghatol sa kasalanan. Ang paghatol ng Diyos ay napipigilan ng kahabagan ng Diyos. Ang paghatol ng Diyos ay napipigilan ng kahabagan ng Diyos. Sa verse 29, nang gunawin ng Diyos ang mga lungsod na iyon, hindi nawaglit sa kanyang isipan si Abraham, kaya iniligtas niya si Lot. Si Abraham ang naalala ng Diyos nang gunawin na niya ang Sodoma at Gomora. Ano ang naalala ng Diyos tungkol kay Abraham? Sa Genesis 18:19, sinabi ng Panginoon, pinili ko si Abraham upang turuan niya ang kanyang lahi na sumunod sa aking mga utos sa pamamagitan ng paggawa ng matuwid at pagpapairal ng katarungan. Kapag nangyari yon, tutuparin ko ang aking pangako sa kanya. Nang tawagin nga ng Diyos si Abraham, ay merong tiyak na assignment ang Diyos para sa kanya. Ang turuan ang kanyang lahi na sumunod sa utos ng Diyos. Naniniwala akong matapat na nagampanan ni Abraham ang kanyang tungkulin. Ang pagtatanggol at pagbibigay galang ni Lot sa dalawang panauhin noong gabing iyon sa Genesis 19:4-8 ay sumisimbolo sa katuwiran at katarungan na inaituro sa kanya ni Abraham. Dahil hindi po niya ipinayagan na manaig ang kasamaan ng taong bayan laban sa mga anghel. Ipinaglaban niya at tinayuan ang kalinisan at katuwiran. Napakasama ng gagawin niyong iyan, sabi niya. Sa 2 Pedro chapter 2 verse 7-8 ay inilarawan si Lot na ganito. Ngunit iniligtas ng Diyos ang mabuting si Lot na labis na nabahala sa kahalayang ginagawa ng masasama. Naghihirap ang kalooban ng matuwid ng taong ito sa gayong kasamaang nasaksihan niya araw-araw, samantalang siya ay nakikipamahay doon. Nakikipamahay po si Lot sa Sodoma, pero hindi natanggap at hindi tinotolerate ang kanilang kasamaan. Labis siyang nababahala at naghihirap ang kalooban araw-araw. Hindi siya nahawa sa kasamaan ng lungsod.
Nilalabanan niya ang kasamaan at pinanindigan ang katuwiran. Natupad ba ni Abraham ang kanyang assignment? Natupad niya. Matagumpay niyang naturuan si Lot na mamuhay na matuwid at magpairal ng katarungan. Kung nagawa ni Abraham ang kanyang assignment, ang pangako ng Diyos ay ganito: kapag nangyari yon, tutuparin ko ang aking pangako sa kanya. Ano ba ang pangako ng Diyos kay Abraham? Sa Genesis 18:18, ang lahat ng lahi sa daigdig ay magpapalain ko sa pamamagitan niya. Ano pa po? Sa Genesis 18:23-25, tinanong ni Abraham, lilipulin po ba ninyo ang lahat ng tao? Ang mabuti kasama ang masasama? Naniniwala po kung hindi ninyo daramay ang mabuti. Hindi ninyo gagawin iyon sapagkat kung ganito ang mangyayari, pareho magdurusa ang masama at ang mabuti. Hindi ninyo magagawa iyon. Makatarungan ang hukom ng buong daigdig. At sa verse 32 po ang sabi, hindi ko pa rin wawasakin ang lungsod dahil sa 10 matuwid. Yan ang mga pangako kay Abraham na naalala ng Diyos nang gugunawin na niya ang Sodoma. Ngunit walang 10 matuwid doon. Kaya si Lot lamang ang nakita ng Diyos na matuwid. Kaya itinuloy ng Diyos ang paggunaw sa lungsod. Karapat-dapat lamang na ang buong lungsod ay maparusahan. Ngunit alang-alang kay Abraham, iniligtas ng Diyos si Lot at ang kanyang sambahayan. Kung hindi man napigilan ang paghatol ng Diyos sa lungsod, sa kanyang habag naman ay iniligtas niya si Lot at hindi idinamay sa kapahamakan. At ang totoo, dahil sa pahabag ng Diyos kay Lot, hindi maituloy ng mga anghel ang paggunaw sa lungsod hanggat hindi sila nakakaalis doon. Kaya halos kalad ka rin sila ng mga anghel palabas ng lungsod. Gabi dumating ang mga anghel, minadaling pinagsabihan ang mga anak at kamag-anak ni Lot tungkol sa paghatol na gagawin nila sa lungsod. At binigyan sila ng sapat na pagkakataon na makaalis dito hanggang sa magmamadaling araw na. Pinigilan talaga ng Diyos ang paggunaw hanggang sa makaalis si Lot. Sa Genesis 19:15-16, nang magbubukang liwayway na, inapura ng anghel si Lot. Madali, ialis mo na ang iyong asawa at mga anak nang hindi kayo madamay sa pagwasak ng lungsod. Nag-aatubili pa po si Lot. Dapat sa habag ni Yahweh, halos karin na sila ng mga lalaki para papalabas ng lungsod. Sa verse 22, kaya magmadali ka, hindi ko maitutuloy ang gagawin ko hanggat wala kayo roon. Nakita po ba natin kung gaano kalaki ang ipinakitang habag ng Diyos kay Lot? Hindi maituloy ng Diyos ang paggunaw hanggat hindi siya ligtas na nakakarating sa Zoar. Pinigilan ng kahabagan ng Diyos ang paggunaw hanggat tiyak naligtas si Lot. Nag-aatubili pa, pero halos kalad ka rin na, maligtas lamang sila. Ganyan din kahabagan ang ipinakita ng Diyos sa atin, mga kapatid. Napapahamak tayo sa walang hanggang kaparusahan sa impyerno dahil sa ating mga kasalanan. Ngunit isinugo niya ang kanyang bugtong na anak upang iligtas tayo sa tiyak na kapahamakan. Ayaw-ayaw pa tayo, nag-aatubili din tayo. Gusto pa nating manitili sa buhay natin sa mundong ito, kung saan nakakasumpong tayo ng kasiyahan ayon sa kasiyahan ng tao. Ngunit isinugo ng Diyos Ama si Jesus para sa pilitang iahon tayo sa kapahamakang naghihintay sa atin. Kaya huwag nating ipagwalang bahala ang kaligtasang iniaalok ng Diyos sa atin. Malagim at kalunos-lunos ang kasasapitan ng mga taong tatanggi sa kaligtasang iniaalok ni Jesus. Ang sabi sa Juan chapter 3 verse 16, ang nananalig sa anak ay may buhay na wala hanggan. Ngunit ang hindi tumatalima sa anak, hindi magkakaroon ng buhay, mananatili sa kanya ang puot ng Diyos. Malinaw po ang mensahe. Malinaw ang tagubilin kung paano tayo makaliligtas sa puot ng Diyos. Sundin natin ang tagubilin. Manalig tayo sa anak ng Diyos, sa Panginoong Hesus, at maliligtas tayo. Ang kanyang kamatayan sa krus, ang simbolo ng malaking habag ng Diyos sa tao. Ito ang pumawi ng hatol para sa atin. Dahil dito ay napigilan ang hatol na dapat ay sa atin ipapataw. Tunay po na ang kaligtasan ay makakamtan lamang sa pamamagitan ng biyaya at habag ng Diyos.
Hindi ko pa alam ang kalagayan ng bawat isa na naririto sa oras na ito. Ngunit sa sulat sa 2 Pedro, chapter 2, verse 6, ay ganito po ang sinasabi. Sinumpa at tinupok ng Diyos ang mga lungsod ng Sodoma at Gomora upang maging babala sa masasama tungkol sa kanilang kasasapitan. Ang mensaheng ito sa bahagi ng Biblia ay isinulat upang magbigay babala sa atin tungkol sa tiyak na kahantungan ng mga makasalanan, ng mga taong ayaw magsisi, ng mga taong ayaw magtuwid ng kanilang mga gawang masasama. Bagkus ay pinapangatwiranan pa ito. Malagim po ang kahantungan ng mga ganitong uri ng tao. Kaya nga isang mensahe sa conversion na dinala sa atin ng Sister Syra, na may temang saan tayo kailangang maligtas, ay napakahalaga at kailangang bigyang pansin. Mayroon pong tiyak na paghatol sa kasalanan. Ito'y isang matuwid, ngunit mapamugdaw na hatol sa kasalanan. Tulad po ng sinabi ko kanina, ang lahat ng tao ay nahatulan ayon sa kanilang ginawa. Ikaw ba ay sumasampalataya sa Panginoong Hesus? Pinagsisihan mo na ba at tinalikuran ang iyong mga kasalanan? Pagdating ng panahon ng naharap na tayo sa hukuman ng Diyos, ay masasabi ba natin na nakasisiguro tayo na ligtas na sa paghatol ng Diyos at hindi tayo kabilang sa mga kinapupuutan niya? Sa Matthew chapter 7 verse 21, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga taong sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Minsan pa po ay ito ang sinasabi ng salita ng Diyos at maliwanag po. Hindi lahat ay papasok sa kaharian ng langit. At kung hindi lahat, ay saan tayo nakabilang sa tingin natin? Huwag po tayo magpapakakampante, mga kapatid. Yun lamang mga sumusunod sa kalooban ng Diyos ang makakapasok sa langit. Ano ang kalooban ng Diyos? Ito po ay talikdan natin ang ating mga kasalanan, pagsisihan ang mga ito, at sumampalataya sa Panginoong Hesus, na siyang tanging paraan sa ating kaligtasan. Tulad ng isang mamahaling bagay na nais nating makamtan, ito'y dapat nating pagtiyagaan, paghirapan. At kung sa tingin natin ay tayo ligtas na, ay inaasahan po sa atin, mga kapatid, na tayo mamuhay tulad ng mga ligtas. Sa unang Pedro chapter 2 verse 16, at dito po ang magwawakas, mamuhay kayong tulad ng mga taong malaya, subalit huwag ninyong gawing dahilan sa paggawa ng masama ang inyong kalayaan. Sa halip ay mamuhay kayo bilang mga alipin ng Diyos. Bagaman tayo mga pinalaya na ng Diyos, ay mamuhay daw po tayo bilang mga alipin ng Diyos at hindi sinasamantala ang ating kalayaan. Makapagpapatuloy po tayo sa biyaya at habag ng Diyos kung ating tutuparin ang mga tagubiling ito. Makapagpapatuloy po tayo sa biyaya at habag ng Diyos kung ating tutuparin ang mga tagubiling ito. Pagpalain po tayo lahat, mga kapatid. Magandang umaga po muli sa inyong lahat.